Greetings po mga kapatid, welcome po sa Kuya Makel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago pa lang sa aking channel, welcome sa Kuya Makel. On today's video mga kapatid, i-share ko lang po sa inyo na natutuwa lang ako dito sa aking toy engine. One click siya, tsaka at the same time hindi ko na kailangan umapak sa gas. Basta i-click ko na lang sa ganyan, nag-i-start na siya, nag-warm up na siya. And ang ganda niyan, yung 1,000 agad yung RPM niya. Hindi yung pag-start mo, pag-call start mo, mag-i-start siya sa 600, 700, 800, 900, hanggang siya mag-1,000 siya. Ito, para siyang modelo, itong ano ko, para siyang modelo, pag-click mong ganyan, 1,000 agad yung RPM niya. Ayan, pakita ko sa inyo yung setup ko, yung update ko lang kayo. Ayan, kita nyo, hindi naka-choke yan ha. Hindi ko pinagana to ang aking electric choke. Ayan, hindi siya naka-electric choke. Ayan. Kailangan nakabuka lang yung kanyang choke plate. And ang ginagamit ko lang po ngayon mga kapatid is itong fast idle na cold start. Itong cold start fast idle. Bali itong vacuum hose papunta doon sa aking throttle positioner. Yan, originally ito naka-reroute yung kanyang vacuum hose. Ito isang to directly papunta doon sa aking dashpad sa may throttle positioner. Kaya lang ginawa ko, pinadaan ko siya dito sa aking bimetal vacuum switch. Ayan, pinadaan ko siya dyan. And then yung kabilang route, yan, papunta na to doon sa, ayan, papunta na to doon sa aking dashpad, sa aking dashpad. Ayan, ang dashpad ko na gamit is ayan, yung single lang siya, hindi siya yung double. Ayan, mag-call start tayo. Yan, napakalamig ng tambucho. Yan, no? Call start tayo. Ayan, kita nyo mga kapatid, napakalamig ng makina. Ang paa ko nasa labas ng nasasakyan. Pero ang gusto ko lang dito, yan, pakita ko sa inyo. Oh, ayan, walang apak-apak yan. Basta ginanyan ko lang yan. Start agad siya. Eh kung mapansin nyo, 1,000 agad yung RPM mo. Sa tunog pa lang, kitang-kita nyo na hindi bumaba yung RPM ko. Nag 1,000 siya. Para siyang modelo. Ngayon, ito. Yan, kita nyo. Pakita ko sa inyo yung sa harap ng makina. Kaya kita nyo, tumaas yung RPM. Nasa around ano siya, around yan 1,000 ano na siya, 1,200, 1,300. Maghintay lang po tayo mga kapatid ng mga siguro 3 to 4 minutes bago mag fully warmed up yung ating engine temperature. Ayan, maya makikita nyo, ano yan, mag-automatic yan. Papakita ko sa inyo yung advantage ng nakaano lang, yung tinatawag na call start idle up versus dun sa conventional na call start system na ano, na yun nga, hindi electric choke. Yan, para magkaroon kayo ng idea, bigyan ko kayo ng idea. Ayan, tingnan nyo, almost ano na siya, 1,400. Ayan, mga ano siya. Mamaya, after nating napakita ko sa inyo na gumagana yung call start system ko, i-explain ko lahat kung ano yung ginawa ko. At ganito na siya, yung kahit hindi ko na siya apakan sa ano, i-click ko na lang siya, di na ako apak sa gas pedal, mag-i-start siya.
Ayan, kita nyo yung ano, yung yun ang nagustuhan ka dito eh. Sa sistema ko ngayon, sa Polestar system ko ngayon, yung ano niya, nagwa 1,000 agad. Unlike dun sa ano, yung merong gagamitin mo yung electric choke, i-adjust mo yung fast idle system, i-adjust mo yung fast idle screw. Ayan. Kaso pag click mong ganon, yun nga, ang ano siya, mag-i-start mo na siya sa 600, 700, 800 bago pa siya mag 1,000. And then kita nyo to, pag click kong ganon, 1,000 agad. Hintay lang natin konti. Ayan, ito ba, almost kalahati na. Ayan, makikita nyo mamaya ano siya. Ayun, nakita nyo mga kapatid, oh, ano na siya, 900 RPM o 800 RPMs. Ayan, tingnan natin ito. Ano na siya, fully warmed up na siya at 850, 900 RPM. Ayan. Explain ko na nga sa inyo yung details. Paano ko pa nagawa to? Kagaya ng sabi ko, ang ginamit ko ngayon na pang cold start ko is yung cold start idle up system ginamit ko. So ang ginawa ko, yung aking throttle positioner. Yan, ito yung throttle positioner ko. Yan yung throttle positioner ko na to. Ginawa kong dalawa yung function niya. Hindi lang siya throttle positioner. Tsaka ginawa ko, hindi lang siya throttle positioner. Ano pa siya, pang cold start pa siya. Idle up during cold start. Yan. Pangalawa, kailangan make sure na yung mataas yung compression ng makina nyo. Akin is mga 151 PSI ang ano nito, compression nito. And yung ignition timing nito is 10 degrees. Eksaktong 10 degrees po yan. Gumamit po kayo ng timing light para makita nyo kung talaga naka 10 degrees yung ignition timing nya. Base timing po yun ha. Pag nilagyan nyo na nito, ayan, nito, ayan, update ko kayo. Ito yung gamit ko na manifold vacuum ha. Dati ito yung gamit ko na na manifold vacuum, para sa dito ko nilalagay yung manifold vacuum ko. Ito yung ginagawa kong manifold vacuum advancer dati. Ngayon ito na ayan, pag nilagyan nyo yan ng manifold vacuum, magiging ano na yan, akin nagiging 20 degrees. And then battery, kailangan maganda yung battery, malakas yung battery. Pag ang battery nyo wala na sa warranty, let's say 15 months, over na sa 15 months, nagkakaroon na siya ng mga hard starting issues, palitan nyo na yung battery nyo. And yung gap ng I think maganda, nagawa ko to is yung gap ng aking mga spark plugs. Ang gamit ko na gap ng spark plugs is 1.1. Ang isa sa mga napansin ko mga kapatid, itong aking distributor, simula nung nagpalit ako ng original na igniter, ayun, napansin ko mas gumanda yung cold start ko tuwing umaga. Kasi ito, kita nyo naman to, hindi naman to original na Denso, tong aking distributor. Ito yung Maxim brand ito. And una, nung nabili ko to, ang igniter nya is yung replacement. Nasira siya, then pinalitan ko siya. Ang pinalit ng aking electrician is yung replacement. Nagamit ko siya ng 1.5 taon. And then nang nasira yon, ang pinalit naman sunod ng ng electrician ko is yung original na Denso Toyota. Ayun yung nakakabit sa akin na na igniter. Nagwa one click siya.
Another thing siguro nakatulong sa aking cold start kanina is yung aking bimetal vacuum switch dito. Di ba itong ating vacuum advancer, meron niyang tawag dito bimetal vacuum switch. Yan, meron akong video niyan kung ano yung purpose niyan. Kaya nagiging one click siya, nire-retard nyo yung timing during cold start. Alam naman po natin mga kapatid, mayroon nga bagong rebuild o bagong bagong general overhaul yung makina yung isa nakaset ng 18 degrees, naka-hard start what more sa cold start kung naka-hard start siya, kasi naka 18 degrees siya. Nang nilagay ko sa 10 degrees base timing, yung ignition timing, yung one click na yung isang customer ko na bagong general overhaul yung makina niya. Kaya maaari nakakatulong ito during ating cold start. Kita nyo nakaano siya sa bimetal para ma-retard yung timing. And then pag may warm up na yung makina, i-adjust nyo na automatically yung ating ignition timings. From 10 gagawin niyang 20 degrees. Another is yung kanyang, palagay ko ito yung kanyang solenoid. Ito to, solenoid valve. Kailangan i-check niya na maayos po yan. Maaari baka naka-bypass ganyan, o kaya yung pag medyo mahina na to itong ating solenoid valve, ang talagang yan normally chine-check yan, nilalagay sa battery bago pag i-dinirect nyo sa battery, magki-click siya, magkakaroon siya ng clicking sound, click click, gumagano siya para malaman nyo na umaandar siya. Another na pagtitest ko dyan, paandarin nyo yung makina, and then habang umaandar makina, kung meron tong halimbawa meron female kayo na terminal, ilahin nyo lang siya agad. Kailangan mamamatay yung pag hindi siya namatay, may problema yung baka naka-bypass siya. Kaya dapat yun, ito mamamatay agad dito kapag ito hinila mo yung o pinutol mo yung wire niya. Ayan. Kaya mahalaga rin ma-check yung ating solenoid. Yan. Solenoid valve. Ang gamit ko na dashpot is single diaphragm lang siya for throttle positioner. Wala siyang pang power steering assist. Kaya kung ang gamit nyo ngayon sa ganitong klaseng dashpot na dual, meron siyang throttle positioner and meron siyang pang power steering assist. Pag ganito, kung meron kayong power steering assist, gamitin nyo lang yung conventional na rerouting, yung diagram. Pag meron kayong power steering, sa kagaya ko, halimbawa ito yung ikakabit ko dito, wala naman akong power steering. Kita nyo na wala akong power steering. Ang discard yan mga kapatid, itong dalawang ports na yan, ayan, yung dalawang ports na yan, lagyan nyo siya ng hose, gumamit kayo ng tape, pagdugtungin yung ganyan, yan, lagyan nyo to ng hose, yan, ganyan. And then ito, i-connect nyo na lang to doon, i-connect nyo siya doon sa papunta sa isang vacuum port ng bimetal vacuum switch. Ito yung aking yung isang niya, dito nyo ikakabit. Ayan, yan. Yan, kahit magkabaliktad naman yan. Ayan. And sa tingin ko, matatanong ninyo, kuya, paano kung ang gamit ko yung 3 ports? Ito kasi pang pang 4K ito Hindi siya yung original na kulay yellow na 3 ports. Kaya mga kapatid, di ba ganyan yung itsura ng ng 3 ports na bimetal vacuum switch na dilaw. Hanapin nyo lang dyan yung yung normally closed. Alam ko, kung di ako nagkamali, ito yung normally closed ito normally open, normally open. Bali mga kapatid, yung isa lang kasi dyan, vent lang naman yan parang kung i-imaginein mo, parang magkaparehas lang din sila ng ng 2 ports na to, na ganitong bimetal vacuum. Kasi ito, yan, makikita nyo, vent lang din, may vent yan, may vent din siya, may vent. Ayan, mayroon niyang vent dito, kaya kung tutusin para siyang kagaya lang din ng 3 ports na
na bimetal vacuum switch. And ayan po mga kapatid, yung ganito na 3/4. Ayan po mga kapatid, nag-o-open niya sa cold start. Hindi yung, kung napanood nyo po yung aking isang video, yung 3/4 na bimetal vacuum switch, dapat po yan nag-o-open niya pag itinubog mo sa kumukulong tubig. Pag yung nabili nyo mga kapatid na brand new na ganito, yung brand new na ganito na bimetal vacuum switch, hindi siya nag-open, sira po mga kapatid yung nabili nyo. Sayang yung 4,000 o 5,000 pesos na ibinili nyo ng bimetal vacuum switch na kulay dilaw, hindi naman pala nag-open. Kaya nangyayari, hindi yung kagaya na sa akin na nilagyan ng reroute na na ito fully automatic. Pag gumagana na maayos yung yung 3/4 na bimetal vacuum switch, makikita nyo mag-open siya ng kanya. Kaya yun yung mga puntos na i-share ko sa inyo ngayon. And God willing, susunod po gagawin ko naman, pagsasamahin ko yung yung sistema na yan, yung fast idle, yung cold start fast idle na yan, pagsasamahin ko with, lalagyan ko na nito electric choke. Yan ang susunod kong video. Yan, abangan nyo yung mga kapatid. Makikita nyo kung kaya kong pagsabay-sabayin yan. Bali, kumpletong sistema na siya. Meron siyang cold start idle up, meron siyang cold start na di electric choke, plus pa siya, throttle positioner pa siya, meron. Yan, abangan nyo mga kapatid. Yun na lang po siguro yung may share ko sa inyo ngayon. Kung nagustuhan nyo yung aking video, please give it a thumbs up. And maraming salamat po sa aking 10,000 na mga subscriber. Maraming salamat po. At kung hindi pa ko yun nakasubscribe, nanonood po kayo ng Kuya Makel, hindi naman po kayo nakasubscribe, please subscribe naman po sa aking channel. And pakiclick na lang ng bell icon para mo-notify po kayo sa mga susunod kong Kuya Makel videos. Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.